Kung nakikita ninyo sa ating harapan, hindi po si Aliyah yan. Anong ginagawa ng bata? Gumuguhit. Pansin niyo ho yan? Gumuguhit. Yan natin gagawin nating pag-uusap ngayon ay patungkol sa guhit. Draw the line. Guguhit ho tayo ng atin pong linya. Sa atin ng pananampalatayang Kristiyano, kinakailangan makita ho natin kung saan tayo nakatayo. Naalala ko noon, mga bata pa, uso noon ang pag may batang nag-aaway, guguhit siya ng linya at sasabihin nung mga meron na sulsul, sige nga kung sino ang umapak sa linya, siya matapang. Sinong tatawid sa linya, yan ang matapang. Yan yun noon, ganyan noon ang mga sulsul. Guguhit ng linya sa gitna. Tayo namang mga mananampalataya, kinakailangang merong guhit na hindi dapat lumangpas. Ang sino man na nakaintindi kung saan lang siya dapat lumugar. So maring nasusundan na ho natin ang gusto nating sabihin at iparating. As a Christian, especially Seventh-day Adventist Christian, we must draw the line. We must draw the line. Merong guhit na hindi tayo tatawid lagpas sa guhit nating ginawa. Pwede ngang iba tumawid sa guhit na yon. Pero ikaw as a Seventh-day Adventist Christian, you should stay in that particular place. You must draw the line. I-develop po natin ang mensahe nating ito. Si Jack Higgins, yan po yung kanyang libro, ang pamagat ng libro, The Eagle Has Landed. Titingnan natin ang mga karanasan ng mga taong ito. Merong tanong sa kanya. Ang tanong dyan, ano yung nalaman mo ngayon na sana ay nalaman mo nung ikaw ay bata pa? Ulitin ko yung tanong sa kanya. Ano yung nalaman mo ngayon? Anyway, Jack Higgins ay isa sa mga sikat na novelist at writer. Ang tanong sa kanya, ano yung nalaman mo ngayon na sana'y nalaman mo nung bata ka pa? Walang kagatol-gatol yung sagot ni Jack Higgins. Ang sagot niya, sana'y may nakapagsabi sa akin noong bata pa ako that when you get to the top, there's nothing there. Ano yung sagot niya? Sana'y may nakapagsabi sa akin noon nung bata pa ako na kapag nasa taluktok ka na, ibig sabihin narating mo na ang tagumpay na iniisip mong tagumpay, wala naman pala. Nakarinig na ho kayo ng ganong mga kwento ng mga nagtagumpay ngunit sila'y malungkot sa kanilang mga buhay. Narating nila yung taluktok. Naalala niyo po ito, si Boris Becker. Sa mga Generation X, kilala nila yan. Champion siya noong 1985 sa Wimbledon competition. Champion. Narating ni Boris Becker yung taluktok ng tagumpay at nung siya'y na-interview, ang sabi niya, my greatest struggle in my life is still the struggle of suicide. Napansin niyo yan mga kapatid? Mga sikat na tao at narating nila yung tagumpay ng kanilang buhay, ngunit si Becker, ganun pa rin pala yung kanyang struggle. Gusto niyang magpakamatay. Ano kaya meron sa kanilang isipan? Bakit ganyan ang kanilang isipan na kung sa iniisip ng maraming tao, narating na nila ang tagumpay tapos ganyan pa rin ang kanilang pag-iisip? Balikan niyo yung sabi ni Jack Higgins. Sana'y may nakapagsabi sa akin noong bata pa ako na when you get to the top, there's nothing there. Ba't sila malungkot? Anong meron? Ang atin ng pag-uusapan ngayon, mga kapatid, ay itong kasaysayan ni Daniel. Sa usapin ng draw the line. Para tayo maging masaya.
In the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. Sinalakay ni Nebuchadnezzar ang Jerusalem, kanyang sinakop. Then the king ordered Aspenaz, the chief of his officials, to bring in some of the sons of Israel, including some of the royal family and of the nobles, youths in whom was no defect, who were good-looking, showing intelligence in every branch of wisdom, endowed with understanding and discerning knowledge, and who had ability for serving in the king's court. And he ordered him to teach them the literature and language of the Chaldeans. Ito po yung utos ng hari na kumuha ng mga kabataan na walang kapintasan, na mayroong magandang pagmumukha, mga gwapo, na mayroong katalinuhan, mayroong karunungan, mayroong pagkaunawa, nang merong kaalaman, para sila'y turuan ng isipan, ng concept, ng understanding ng Babylonians. Meaning to say, yung mga kabataan na mga Hudyo, na mga tapat sa Diyos, tuturuan nila ng pananampalataya, ng karunungan, ng konsepto ng Babylonians. In short, iibahin yung takbo ng kanilang isipan. The king appointed for them a daily ration from the king's choice food and from the wine which he drank, and appointed that they should be educated 3 years. Ang hari mismo ang nag-appoint ng kung ano ang dapat nilang kainin, kung ano ang dapat nilang inumin. Sila i-enroll sa universities ng Babylon para turuan ng education ng Babylonians. Kaya kung inyong napansin, yung apat dito, si Daniel, Hananiah, Misael at Azariah, ay binago yung kanilang mga pangalan. Si Daniel ay binigyan ng pangalang Belteshazzar. Ang ibig sabihin ng salitang Daniel, God is my judge. Ang Diyos ang aking hukom. Yun ang meaning ng Daniel. Pinalitan ng Belteshazzar. Ang ibig sabihin, si Bel, na isa sa mga Diyos ng Babylonia, ang nagbibigay ng proteksyon kay Daniel. So mula doon sa pagtitiwala sa tunay na Diyos, binabago na yung konsepto at isipan, pananaw ng kabataang si Daniel. Maging yung pangalan niya ay binago para magkaroon siya ng ibang direksyon. Ito ang direksyon ni Daniel, pero ngayon mayroon ng bagong linya o direksyon na dapat siyang tahakin. Yan ang gustong gawin ng hari ng Babylonia. Si Hananiah, si Shadrach, si Misael, si Meshach, at si Azariah, Abednego. Yang mga pangalan yan ay kumakatawan sa iba't ibang Diyos sa Babylonia. So dito hinuhubog na ang kanilang isipan para maiba, para ma-divert mula sa pagsambat, pagkilala sa tunay na Diyos, maiba sila at malihis ng direksyon ng isipan. Tanda natin, Satan is a master psychologist. Yung methodology ni Satan yun ay patuloy na ginagawa niya hanggang sa ating kapanahunan. Pero ang sabi sa verse 8, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Diyan po sa salin na yan na Daniel purpose. Ang ibig sabihin ng salita, it implies decided resolution. Meaning, bago dumating sa ganong pagsubok si Daniel, meron na siyang pagtatalaga noon pa. Hindi siya nagtalaga at nagdesisyon ng araw lang na yon na masakop sila sa Babylonia. Pinagpasyahan na ito ni Daniel na hindi siya kakain na pinili ng hari, hindi siya iinom ng inumin na pinili ng hari. Si Daniel ay merong matibay na paninindigan. At ang sabi pa rito sa ibang salin, New American Standard Bible, but Daniel made up his mind. Buo na ang kanyang isipan. Sa original na Hebrew, ang ibig sabihin, it literally means set upon his heart. So kanina, sa Complete Word Study Bible, maging sa American Standard Version, sa King James Version, Daniel purposed
Decided na ho siya. Dito naman sinasabi rito that Daniel made up his mind. Nakatalaga na siyang sumunod sa Diyos kahit anong mangyari. Ipinapakita dito ni Daniel, ginuhit na niya yung linya na hindi siya dapat tumawid doon. Daniel draw the line. Hindi siya pwedeng tumawid doon sa linyang kabila dahil alam niya ito ang totoong posisyon na kaniyang tinitindigan. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Gumuhit na ba tayo ng sarili nating linya na kahit ano pa mang pressure ang mangyari, hindi tayo susunod sa patakaran na kumakalaban doon sa alam nating tamang paniniwala, o meron pa rin tayong pahapay-hapay na desisyon? Daniel draw the line. Titingnan natin yung tatlong principle dito sa ating pag-aaral. Alam ni Daniel, una, kaya ginuhit na niya yung linya. He draw his line. Alam niya kung sino siya. Alam niya yung kanyang identity. Ang kanyang pangalan ay Daniel. God is my judge. Walang sino mang tao sa lupa na aking papanginoonin at katatakutan kundi ang aking Diyos. Kaya ang pangalan ko ay Daniel. He already drew the line. Nalulungkot ako minsan sa ating mga kapatid na nagdududa at nagtatanong kung susunod ba sila sa patakaran ng kanilang eskwelahan? Susunod ba sila sa patakaran ng kanilang mga boss? Wala kang linyang naiguhit. Pwede ka pa rin tumawid sa kabilang linya. Blanco ang ground na iyong nilalakaran. You should draw your line. Yan ang ipinaparating po dito sa ating pag-aaral. Pag pinag-usapan ng identity, merong panawagan ng ating President Ted Wilson. Naisulat ito sa Adventist Mission, yung 3 points na kanyang sinabi doon. Unang-una dyan yung identity. Kilalanin natin kung sino tayo, bakit tayo naririto at saan tayo paroroon. Pangalawang punto na panawagan ni President Wilson, sinasabi niya yung TMI, Total Members Involvement. Yung pangatlo, anong sinasabi niya? Jesus Method Alone. Yun yung tatlong punto na kanyang panawagan at kukunin lamang natin yung una, which is identity. Sabi nga po rito ni President Wilson, the search for identity is real. The online genealogy industry has exploded into a multi-billion-dollar business as millions of people pay to learn more about where they have come from and what clues the history of their ancestors might reveal. Ngayon pala mga kapatid, boom! Malakas ang industriya sa pag-aaral kung saan yung at anong lahi sila meron. Yung online genealogy. Milyon na mga tao ay nagbabayad ngayon. Take note, sila po'y nagbabayad ngayon para malaman lang anong lahi ang kanilang pinanggalingan. Ganon ka-importanteng maintindihan mo yung iyong identity. Sa spiritual aspect ng ating buhay, dapat alam natin kung ano tayo bilang mga Seventh-day Adventist. Even in cultures not as engrossed in online research, ancestry is important in determining one's identity. Ang sabi naman ni Marcos Kutzbach, siya po ang Executive Director ng Adventist Heritage Ministry. An understanding of our past, no matter if it is our own past or that of our ancestors, gives us a sense of identity. Understanding our past helps us to know who we are. Yung maintindihan natin yung ating nakaraan, ay malalaman natin kung sino tayo. If we do not know where we come from, how will we know where we are going? Kung hindi natin naintindihan kung saan tayo galing, paano mo malalaman kung saan ka patungo? Ganon ka-importante ang identity as a Seventh-day Adventist.
Understanding one's identity is crucial for knowing one's destiny. A sense of our identity gives us a sense of our future. Alam dapat natin kung ano ang ating identity bilang mga Seventh-day Adventist. Ngayon, pag pinag-usapan ng identity, itong The One Project na ito ang isa sa kumakalaban pag pinag-usapan yung panawagang identity. Ito rin po ay grupo sa loob ng Seventh-day Adventist, in particular sa North American Division. Ang sabi po rito sa discussion na ito, ang sabi mismo ng member ng The One Project na si Pastor Alex Bryan, stop obsessing over the question, who are we? Tama na raw yung pagiging obsessed sa kapagtatanong kung sino tayo. Ang kanyang punto dyan ay yung panawagan ng church na alamin at kilalanin natin ang ating identity. Ito namang iba, nilalabanan yung panawagan na iyon ng ating president. Napakahalagang maintindihan natin yung ating identity para alam natin kung saan tayo patungo. Sinasabi rito ng ating prophetisang si Ginang White, yung haligi ng atin hong identity, isa sa mga haligi. Itong unang apat ay sinasabi rito, una, Christ ministry in the heavenly sanctuary. Number 2, the three angels' messages of Revelation 14. Including the gift of the spirit of prophecy and the second coming. Number 3, the seventh day Sabbath. Number 4, the non-immortality of the soul. Ito po yung mga haligi natin bilang Seventh-day Adventist. At ito po ang ginigiba ng kaaway na si Satanas. Meron ng mga nagpapatotoo sa ibang mga relihiyon, nagpapakita sila ng mga ini-interview daw nila na mga Seventh-day Adventist. Kaya daw sila umalis bilang Adventist kasi daw hindi naman pala totoo na bawal kumain ng baboy sa bagong tipan. Yun ang alam nilang haligi ng ating doktrina. Pero pag tinanong mo sa kanila, doon sa mga umalis, explain mo ang heavenly ministry ni Christ. Wala silang alam. Paano nangyari yun na kaya daw sila umalis, mali doktrina natin? Hindi nga nila alam kung ano ang ating doktrina. And I challenge you, brothers and sisters, dapat alam natin yung haligi na yan. The Christ ministry in the heavenly sanctuary. Para masabi mong kilala mo nga ang iyong identity. Ito ay sinisira ngayon. The three angels' messages hindi na pinopromote sa ibang bahagi ng Amerika dahil sabi nila magkikreate lang yan ng away sa lipunan. Particularly, the mark of the beast. The gift of prophecy, kine-question na rin ngayon dahil si Mrs. White daw hindi yan totoong prophetess in these last days. Yung seventh-day Sabbath hindi na masyadong importante as long as akayin mo ang iyong community na sumamba kahit araw ng linggo. Kaya nagtayo ng church ang Huntsville, Alabama ng First Seventh-day Adventist Church. Linggo ang kanilang service. Ministro ng Adventist ang suot abito ng pare para ma-accommodate yung mga nasa labas. Nasaan yung linya? Nasaan yung tindig? Kaya nga ginugulo ng kaaway ang ating church. The non-immortality of the soul, itong paniniwala na ang kaluluwa ay walang sariling buhay. Noong panahon ni Elias, sa duelo sa Mount Carmel, walang linya ang bayang Israel. Sila ay may dalawang paninindigan, kaya ang panawagan ni Elias, how long? Hanggang kailan kayo mananatili sa dalawang isipan? Wala silang linya ng kanilang paninindigan. Tawid-tawid sila sa iba't ibang paniniwala noong kanilang kapanahunan. Number 2, maliban sa draw the line of our identity, we must draw the line of confidence. Yung ating lakas ng loob para ipagkatiwala doon sa ating sinasampalatayanan yung ating buhay. Ito naman yung tatlo. Doon sa kaibigan ni Daniel, sa Daniel chapter 3 verse 16, Shadrach, Meshach, and Abednego replied to the king,
Ito yung panahon na kung saan ang hari ay gumawa ng malaking larawang purong ginto. Naalala niyo sa chapter 2? Ulong ginto lang siya. Hindi siya makontento na magtatapos ang kanyang kaharian sa ulo. Kaya pinagawa niya sa buong kaharian yung malaking larawan, purong ginto, mula ulo hanggang paa. Ibig sabihin, ang kanyang paghahari mananatili magpakailanman. At dapat sila sumamba, lumuhod kapag tumunog na. Yung mga instrumentalities sa panahon na yon na inutos ng haring sambahin ang malaking larawan. At ang sagot ng tatlo, o Nebuchadnezzar, itong tatlong kabataan, maliban kay Daniel, alam na rin ang tatlong kabataan, they draw the line. Alam nila kung saan sila titindig. At ang sabi nila na mayroong confidence, o Nebuchadnezzar, we do not need to give you an answer concerning this matter. Pag tiningnan nyo yan, ang ganda pakinggan nung sinabi ng tatlo, hindi po sila nagyayabang. Nung tinanong sila ng hari, bakit hindi kayo lumuhod? Ang sagot ng tatlo, ikaw naman hari, tinatanong pa ba yan? Alam mo naman kung saan kami nakatayo. Ganon ang kanilang confidence. Hari yung kanilang kaharap. Hindi na tinatanong yan. Yun ang sinasabi nila sa hari. Uulitin natin ang basa. We do not need to give you an answer. Tayo naman ngayon sa panahon natin. Brother Melvin, pinapapasok yung anak ko ng Sabado. Papapayagan ko ba? Brother Melvin, mag-time in lang daw ako sa office, okay na. Time in lang naman. Alalahanin po natin ang tatlo. Pag sinabihan ka ng sa eskwelahan mo, pag sinabihan ka ng mga boss mo, boss, hindi na tinatanong yan. Hindi talaga ako papasok. Kailangan pa bang sagutin yan? Yan ang tindig ng tatlo. They draw the line. They know their identity na meron silang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, pansinin natin ang sunod na sinabi. If it be so, ibig sabihin, kung may inyong patayin, our God whom we serve is able to deliver us from the furnace of blazing fire, and He will deliver us out of your hand, O King. Kaya kaming iligtas ng aming Diyos. Tingnan niyo yung sagot ng tatlo. Ito sana mga kapatid, magkaroon tayo ng ganitong pananampalataya. Pag mayroon kang ganitong pananampalataya, alam mo yung linya na ginuhit mo, hindi ka tatawid sa kabila. Alam mo kung saan ka nakatayo, matibay ang iyong tinitindigan. Nung Generation X time, 80s po yun, the Generation X, ngayon naman kasi millennials. Nung Generation X, ang kanilang motto, ang kanilang philosophy, we believed in nothing and we stand for everything. Ang sarap pakinggan, no? We believe in nothing but we stand for everything. Ang sarap pakinggan, pero mali. Pag ikaw'y nakatayo, if you stand for everything, you will end up fall for everything also. Pag wala kang tinitindigan, babagsak ka kahit saan. Ngayon, pangatlo, sabi siya, mabilis lang eh. Tinatanong kasi ako, Santa Cena, Brother Melvin. Pangatlo, we should draw the line of faith. Kasi maraming mga peking pananampalataya. Hindi pag sinabing pananampalataya, katanggap-tanggap sa Diyos. Dapat alam mo yung guhit kung ano ang tunay na pananampalataya. Ito ang sabi ng tatlo. Verse 18. But, sabi kasi ng tatlo, hindi mo na dapat yan, tinatanong hari, hindi talaga kami sasamba dyan. Ililigtas kami ng aming Diyos. Ngunit, eto naman ha, eto yung matinding declaration ng faith. But even if He does not, let it be known to you, O King, that we are not going to serve your gods or worship the golden image that you have set up. Kahit hindi kami iligtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami sasamba dyan sa ribulto mo. Matinding pananampalataya ang
kinakailangan para sa ganitong sagot? Isipin nyo, tayo kasing mga mananampalataya sa huling panahon, sasampalataya lang tayo sa Diyos kapag sinagot ng Diyos yan. Susunod lang tayo kapag sinagot ng Diyos yung gusto natin. Pag hindi sinagot ng Diyos, ayawan na muna, hintayin ko munang sumagot ang Diyos. Iba ho ang dala ng apat na ito, apat na kabataan. Mangyari man o hindi, yung kanilang pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos nandoon pa rin. Hindi maalis yun. Yan ang sinasabi nila na even if He does not, kahit hindi kami iligtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami sasamba dyan. Dahil alam nila kung saan sila nakatayo. They draw the line. They draw the line. Pati ninyo, sabi ni Ginang White, the line of distinction between professed Christian and the ungodly is now hardly distinguishable. Church members love what the world loves and are ready to join with them. Ano sabi ng ating propetisa? Yung linya ng pagkakaiba sa pagitan ng mananampalataya at hindi mananampalataya ay hindi na halos makilala. Hindi ba tayo naaalarma dyan? Sinasabi natin mananampalataya tayo, pero yung linya ng pagkakaiba sa mananampalataya at hindi ay halos hindi na makita. Kasi yung iniibig ng sanglibutan, iniibig din natin. So paano natin makita yon? We should draw the line. Sa ating pananalita, sa ating pananamit, sa ating pagkilos, makita ka na iba ka nga. Makita tayo na iba ho tayo. Kaya tinawagan tayo ng Diyos, mag-iba kayo. Kaya yan ang ginuhit. We should draw the line. Alam niyo po kung sino nung makita. At itong paninindigan na ito, naggumuhit sila. Merong tumawid sa guhit na yon. Yung guhit ni Daniel, yung guhit ni Shadrach, yung guhit ni Meshach, at yung guhit ni Abednego, merong tumawid. Pasok doon, napakatapang na tumawid, at ang desisyon ng pagtawid sa guhit nila Daniel ay katapangan patungo sa kaligtasan. Sino yung nag-cross ng linya ni Daniel, ni Shadrach, ni Meshach, Abednego? Una na dyan si King Nebuchadnezzar. Pangalawa na dyan si Darius. Sila po ay naimpluwensyahan ng mabuting paraan ng pamumuhay ni Daniel at ng tatlo niyang kaibigan. Yun ang totoong conversion. Makakadala tayo ng mananampalataya sa Diyos kung makita nila na iba yung guhit na meron tayo. Sila ang tatawid sa guhit at hindi tayo ang dapat tumawid sa guhit na yon. Ang impluwensya ni Daniel ay napakataas dahil alam niya una sino siya. Pangalawa, meron siyang confidence. Pangatlo, meron siyang totoong pananampalataya kaya naiguhit niya yung linya na yon. At nakita nung mga pagano ang malinis, maayos na buhay ng tatlo kaya sila'y tumawid sa linyang yon. Mga kapatid, kung gusto nating maakit ang ibang tao sa buhay na meron ng mga Seventh-day Adventist, you should draw the line. Yun ang tunay na nagbibigay ng pag-aakit sa mga tao para sila'y humiwalay sa isipan at gawain ng sanglibutan. Because sa panahon natin ngayon, continuous ang paglalason ni Satan. Satan is working in the atmosphere. He is poisoning the atmosphere, and here we are dependent upon God for our lives, our present and eternal lives. Nilalason ni Satan ang isipan ngayon ng mga tao para hindi na makita yung pagkakaiba ng tama sa mali. Ginagawa ngayong liwanag ang dilim liwanag, ang matamis mapait, ang mapait matamis. Yan ang ginagawa ngayon ng sanglibutan.
Wala nang malinaw na linya kung ano ang tama, kung ano ang mali. At yan ang lason na dinadala ni Satan ngayon. At nakita ni Mrs. White sa kanyang vision, I saw the rapidity with which this delusion was spreading. A train of cars was shown me going with the speed of lightning. The angel bade me look carefully. I fixed my eyes upon the train. It seemed that the whole world was on board. Sa pangitain ni Ginang White, nakakita siya ng train. At nakita niya halos lahat ng tao sa sanglibutan nakasakay sa train na yon. At nung tinanong niya yung angel, sino yung conductor na yon na napakagwapo, napakaayos ng bihis, sino yung conductor ng train? Ang sagot ng angel, it is Satan. Dala-dala ngayon ni Satan sa isang train patungo sa destruction ang buong mundo. At yan ang sinasabi sa Revelation 13 verse 8, and all the earth worship the beast, all the earth. At yan ang sinigundahan ng spirit of prophecy. Gusto nyo hindi tayo makasama sa train ni Satan? We should draw the line. You should know your identity. Yung confidence natin sa Diyos, panatilihin. Yung pananampalataya ay pagtibayin. Gagawin ng Diyos yan para hindi tayo makasakay sa train na ang driver walang iba kundi si Satanas. You should draw the line. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.